Buhay bang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, sapagkat kung minsan sinasabi ng tao, ano ba ang paniniwalaan mo dyan? Ano nga ba? Ano nga ba? Yun ang di nila alam. Kay lakas naman ang kaloob mo, kay tapa mo. Halimbawa, sinabihan ka, hoy, dalawin mo nga yung anak kong may sakit. Oo, dahil pakakainin ka. Aba, kahit hindi ka pakainin, kapag taglay mo ang Kristo sa buhay mo, hindi ka gugutumin. Buhay po bang Diyos? Kaya kung sabihin ng tao, kaya dumalaw si Apo Kunching dahil pakakainin, bibigyan ng pera. Aba, kahit narito si Apo Kunching kung gustong lumahad ng salapi, tatanggap. Tama po ba? Ba't kailangan pang umalis? Mapapagod pa. Hindi alam ng tao mga ganon. Ang alam lang ng tao, yung salitang kanyang pinagmumulan na isip. Pagkatapos ay binibigay ng labi niya, tinutulak ng dila niya. Ano bang pakialam niya? Diba? Subalit sa bilang Panginoon at sa Panginoon at sa Ama, may pakialam ka sa mga kapwa mo. Sapagkat ang wikang habilin at maliwanag na habilin, mag-ibigan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sa bilang pagkatao, bang pakialam ko kahit may bukol ito? Ano bang pakialam ko kung may sakit kayo? Hindi ba? Sa bilang pagsasalita bilang katauhan, sasabihin, ano bang pakialam ko kung may sakit ka? Ano bang pakialam ko sa iyo? Dahil wala kang ang pakialam dahil wala kang alam. Subalit kapag inatasan ka, yung hindi mo pinakikialaman, kikialaman mo. Dahil sa atas lamang sa iyo. Buhay Diyos! At yun po ang pawang katotohanan. Kaya ka pinakikialaman dahil meron silang hindi ka mapakialaman. Patuloy ka naman pinakikialaman. Subalit ang isang inaatasan at may misyon na mula sa Ama, hindi ka dapat pakialaman, subalit sa ganang kalooban ng Ama, pakikialaman ka dahil sa pagmamahal ng Ama. Tama po ba? Mga mahal ko, naunawa niyo po bang tinuran? Bahala na po kayo kung di kayo nakaunawa. Mahalaga, kasi kala nyo, beke yan. Pero hindi pala beke. Ay, din lang po, no? Ganyan ang tao. Kung minsan sasabihin, beke lang yan, tapalan mo eka ng ganon at ganyan. Pero hindi alam, hindi pala beke. Ganyan lamang po. Kasi ang tao po, magaling dun sa sunod na sunod kung anong gusto. Kapag layong gumanda, pag may sinabi yung kapwa niya, nakakaganda ito, nakakakinis to, sunod siya, dahil gusto niyang gumanda. Subalit, yung may salapi, titiyakin niya muna kung nakakaganda at totoong makapagpapaganda. Susubukan din niya. Tutungo siya dun sa alam niyang magaling. Subalit ang hindi alam din ng may salapi at matalino, kapag ayaw ng Ama, di rin magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Pag nilayan po ninyo mga mahal ko, kung ikaw na gustong magpaganda, gumugugol ka ng salapi, gumugugol ka ng sakit, ng pagbabata, halimbawa gusto mong tumangos ang ilong mo, mapapatangos ba yan ang hindi ka gagalawin? Siyempre po, gagalawin yan o operahan. Ano pa ang ibibigay mo? Ang kakayahan mo, yung salapi. Ano pa? Yung pagtitiis mo sa sakit. Bakit yun nagagawa ng tao? Bakit yung paghihirap, pagbabata sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay ayaw niyang gugulan? Ayaw niyang pag-aksayahan ng panahon, ng oras, ng araw? Bakit nga po ba? Sapagkat maliwanag na hindi lahat ng tao ay gugusto sa kalooban ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, yung gumugusto naman at nagpapakatotoo, yung hindi totoong tao, ang ugali demonyo, yun naman po ang maraming salita't satsat sa kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Kaya kung ikaw ay na ginagawa at totoo ang ginagawa mo, wala kang pakialam kanino man. Ang pinakikialaman mo ay ang Diyos na buhay.
kung paano ka tatalima, sa Kanya'y susunod ka, sa Kanya'y magmamahal ka, at ganap na kikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong pinagkaiba, lahat may paraan, di po ba? O tingnan niyo po, pag si Apo Kunching ay nabulol dito, dinig na dinig doon. Konting kislot, aba, wala ano, kasi po walang pwersa yan sa... Pero dito, aba, may tunog ano. Ganyan lamang po, kung minsan, kahit parte ng katawan mo, mayroong gustong gawin ka sa katawan mong yan na hindi kaya ng katawan mo na yun. Wala. Di po ba? Ganyan lamang po. Diyan lamang po mapapatunayan yun ang kapag ginusto ng Ama, may pamamaraan siya. Tao, gamitin lang ang sentido komon mo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, dahil wala, dito lang. Ibig sabihin kapag ang Diyos Espiritu at ang Ama ang nagtugma, magkasama talaga yan. Di po ba? Ang galing. Kahit demonyo pa siya, nasa kaliwa siya. Ngunit kapag ang naghari ay ang Espiritu at ang Ama, makapagninilay ka, makapag-iisip ka, bago gawin mo muna ang naasang gawin mo. Totoo po ba yan? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, may napulot po ba kayo? Sa tao pong nakinig, may napulot. Pulot. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan may papasok sa dambana, mananalangin siya. Kahit nakikita si Apo Kunching, hindi yan magpapabendisyon. Kasi ang pakiramdam niya, basta nananalangin siya sa Ama. Ano naman kung sabihin kong kailangan mo bendisyon ni Apo Kunching? Di po ba? Sapagkat itong dambanang ito hindi naitindig kung sa ganang tao. Naitindig ang gawain ito dahil sa Espiritu. At kaya may gawain at mayroon tinutunguhan kayo dahil gusto ng Ama. Ngayon yung ginamit kaya naitindig ito ayaw ng tao. Pakikinggan ba siya? Mga mahal ko, maglilay kayo. Totoo po ba yun? Subalit hindi sasabihin ng Apo Kunching sa inyo yan. Hoy, narito ako. Dulog ka ng dulog. Tawag ka ng tawag. Bakit di mo naman ako kinikilala? Ba't di mo ako tinatanggap? Sapagkat walang karapatan si Apo Kunching. Mangalandakan sa kanyang sarili, ipangalandakan ang kanyang katauhan, kundi mayroong magtataglay nito para siyang magsimigaw at sabihin, ako'y ako sa katauhan ng bawat kinalulugdan. Maging ang Kristo, hindi tuturan at kailanman hindi ituturan. Hoy, ako'y sinugo ng Ama sa inyo. Hoy, mga minamahal ko, pakinggan niyo ko. Ako ang totoong propeta. Ako ang totoong anak ng Ama. Hindi. Kailanman ang isang taong may katotohanan ay hindi ipagyayab ang kanyang taglay. Kailanman ang taong mabuting katwiran hindi ipagyayabang ang kanyang taglay. Maghintay siya kung kailan itatakda ng Ama na siya ay ipakilala. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, at yan ang naganap sa gawain ito. Nagpakilala muna ako sa inyo bilang Espiritu. Ilang taon ang kaganapan bago pinakilala si Apo Kunching sa lahat ng mga tao. Yaon ay tinatal at tinakda sa kaparaanan at kalooban ng Ama, nag-alay, nagbigay ng gawain ito sa inyo. Sa mga hinirang na do'y tinatak, ibinigay sa damdamin at kaisipan sa mga tagasunod na may katapatan upang do'y mailathala. Ito ay pag-ibig, ito ay kaukulan sa kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, napakabuhay po ang Diyos. Ano po? Kailan po kaya maunawa ng tao na alam niyo po, pasubali eka,
Kaya ganyan ang pananaw ng tao na hindi ka napapagod, hindi ka na kahit tulog kay gumising ka. Kasi dahil Kristo ka. Dahil yung kang Espiritu ka ng Kristo. Mga minamahal ko, para sabihin ko po sa inyong katotohanan, hindi naman po maaaring hindi ako ialis sa Espiritu at maibigay yung pagkatao kong layunin. Hindi po layunin, yung pagkataong damdamin naman kung minsan at pagkatao naman na